Arestado sa drug bypass operation ng isang empleyado ng Cagayan de Oro City Hall. Nakuha sa suspect ang mahigit 1,000 pisong halaga ng umano'y shabu, cellphone at drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect at posible ring matanggal sa trabaho. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Kinundinan ng Department of Foreign Affairs ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa isang barko sa Red Sea nitong Miyerkules. Inamin ng grupong Houthi na sila ang umatake sa MV Tutor nitong Miyerkules. Seriously damaged at posibleng lumubog ang barko na kanila raw tinarget gamit ang isang unmanned surface boat drones at ballistic missiles. Ayon sa DFA, gagawin nilang lahat ng kinakailangang aksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa barko. Pero hindi sinabi ng DFA kung ilan ang Pilipino. Nananawagan din ng DFA sa UN member states para maprotektahan ang human rights ng seafarers. Hindi pa tukoy kung may sugatan sa pag-atake. Mga mare at tiktropa, mamaya na ang huling banggaan ng mga kampiyon sa kantahan sa Grand Finals ng Tanghalan ng Kampiyon sa TikTok Clock. Sino kaya kina MC Mateo, Shamay Mariano, Rica Mayer at RD Asadon ang magiging kampiyon? Abangan ang Final Four sa kanilang tagisan ng husay sa TikTok Clock pagkatapos ng Balitang Hali sa GTV. Kapapasok lamang po na balita, may bagong direktor na ang National Bureau of Investigation. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating judge na si Jaime Santiago. Papalitan niya si outgoing Director Menardo de Lemos. Si Santiago po ay dating naging judge ng Manila RTC Branch 3 at dating direktor ng Manila Police District Special Weapons and Tactics. Kabilang ang free trade agreement sa mga tinalakay ng Pilipinas at Hungary sa naging pulong ng mga opisyal nito. Nakasentro ang kasunduan sa patubig, agrikultura at teknolohiya. Magbubukas din daw ng Labor Office ang ating gobyerno sa Hungary. Sa issue naman sa South China Sea, giniit ni Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Ziarto, na dapat sundin ang international law at idaan sa dialogo ang pagresolba sa tensyon. Nag-courtesy call din si Minister Ziarto kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Umaasa raw ang Pangulo na mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Hungary kaugnay sa ekonomiya. Kabilang po ang Pilipinas sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa ayon sa International Trade Union Confederation. Ito na ang ikawalong sunod na taon na napabilang ang bansa sa naturang kategorya. Biguro kasing maprotektahan ng gobyerno ang mga karapatan ng mga manggagawa at ang pagresolba sa mga kaso ng pagpatay sa trade unionist mula noong 2016. Pinuna rin ng ITUC ang mga hakbang ng Department of Labor and Employment kaugnay po sa reforma ng mga karapatan ng mga manggagawa. Pati ang hindi umano pagkilala ng DOLE sa pagre-red tag ng gobyerno sa mga nakikibaka at nagsusulong ng mga karapatang manggagawa. Wala pang komento rito ang DOLE. Bronze medal ang nakuha ng Alas Pilipinas sa Princess Cup Sea Under-18 Championship sa Thailand. Tinalo nila ang Team Australia sa 3 sets. Bago ang kanilang panalo, nakuha rin nila ang panalo ng labanan ng Singapore, Malaysia at Australia sa elimination round. Susunod na lalaban ng koponan sa Asian Women's Under-18 Volleyball Championship na magsisimula sa Linggo, June 16. Tanong ko, parang Raf, hindi lang runner, no? Ano yung paborito mong cheat meal o pagkain after mong, syempre, sumabak sa mahabang karera? Naku, marami. Basta carbo. Carbo. Yan, kasi medyo manghihina ka eh. Kailangan mo ng carbo. Pang-sustain. Heto naman, sa Zamboanga del Sur, hindi pa man tapos ang takbuhan. Meron na raw bonggang pamerienda. Bongga! Sino ba naman ang hindi gaganahan sa pagtakbo kung may piging na naghihintay sa'yo? May station kasi ang Dima Linaw Half Marathon na mayroong paletsyon lang naman. Oy, kwento ng uploader at kalahok na si Stephanie Bukog, nagulat siya sa sorpresang nakakabusog. Bukod sa star na lechon, meron ding prutas, kakanin at inuming pampalamig. Tamang recharge lang ng calories habang nagpapapawis. Viral online ang video with 1.5 million views. Ready, set, go!
Trending! Sarap naman yan. Pagkatapos mong Galing. mawala ng calories, Oo. refill agad. Tama naman sa end ng karera yan, hindi yan sa gitna. Ay, wag naman Oo, sana. wag naman sa gitna. Baka may atakihin sa kolesterol. Oo nga. Oy, pero sa mga multi-sports tulad ng Ironman na sinalihan ko nung linggo, Oo may pa. mga nagbo-barbecue. Ay, meron din. Oo, may Pero mga di after? nag-o-offer. Hindi, in the middle of the In the race. middle of the race. Oo, Baka nga kasi magutom ka Oo, bigla. tatlong race naman kasi yun in one. Oo nga. So, yung run race yung huli. Yun ang matindi. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.